Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ano nga ba ang hakbang ng ating pamahalaan tungkol dito sa nangyayari sa Taiwan kung saan ay nag-umpisa na yatang pumasok ang Chinese PLA, People's Liberation Army at Navy dahil sa talagang tudo na ang kanilang pagpapasiklab doon. Talagang tinatakot nila ang Taiwan, applying the principles of the so-called wolf warrior diplomacy or wolf warrior strategy. Itong sobrang pananakot na katulad ng ginawa nila sa atin sa WPS. Meron tayong napakaraming OFW, 250,000, at yan ang concern ng ating gobyerno at ng Philippine Army. Well, narito ang ulat courtesy ng UNTV. Ilang araw po matapos ang pagbisita ni US Defense Chief Pete Hegseth sa ilang bansa sa Asia, kabilang na po ang Pilipinas. At sa harap nito, iginit naman ng mga mambabata sa mataas sa kapulungan ng Kongreso na dapat maging alerto at agad nang ilikas ang mga Pinoy sa Taiwan bago pa lumala ang sitwasyon. Visit to the region, and especially the fact that you have come to the Philippines as your first stop is a very strong indication and sends a very strong message of the commitment of both our countries to continue to work together to maintain the peace in the Indo-Pacific region within the South China Sea. He and I both want to express the ironclad commitment we have to the Mutual Defense Treaty and to the partnership, economically, militarily. Okay, so ito yung umpisa ng kung bakit biglang nagiging agresibo ang China sa Taiwan. Dahil sa pagbisita ni Pete Hegseth, ang Defense Minister ng Amerika, sa Pilipinas at Japan. So dalawang binisitahan ni Pete Hegseth at muling tinalakay ni Hegseth ang tungkol sa ironclad commitment ng Amerika, ang pagprotekta ng Amerika sa Pilipinas. Ganon din sa Japan. Kaya nung kamakailan lang, 2 araw lang yata ang nakaraan, ay dumating na sa Pilipinas ang ating 20 lahat yan, brand new na F-16 fighter jets galing sa Amerika. At ang dinig ko ay bibili ng Pilipinas na hindi yata cash, pero yan ay parang installment plan dahil sa tulong na rin yan ng Amerika para mapalakas ang ating Philippine Air Force. Kasi itong China ay talagang iniis mo lang tayo, kaya inaarmasan na tayo ng Amerika. Kung binibenta man yung 20 ka F-16 sa atin, sa tingin ko ay mababang presyo, baka 50% discount pa yan dahil sa allied nga natin ang Amerika. Kaya napakaganda, ang Pilipinas ngayon ay pang 24 na sa Armed Forces of the World. Ang Pilipinas ay pang 24 na. Galing sa last year, pang ano pa tayo last year 34. Ngayon ay pang 24 na tayo dahil napakarami na nating armas. Marami na, hindi natin alam. Palagi tayong dinadalhan ng Amerika. Kaya dito mag-isip ang China. Kaya ang mahirap dito ay mukhang binilis-bilisan na ng China ang kanyang pagkilos. Dahil kapag ang Taiwan na rin ang lalagyan ng Amerika ng napakaraming armas, ay baka hindi na ito kayang gapiin pa ng, hindi na kayang i-invade pa ng China ang Taiwan. Kapag gano'n na inaarmasan din ng Amerika. Pero ito na, dahil strategic ang war plan ng Amerika, ang inaarmasan ng Amerika ay ang Japan at Pilipinas para nasa gitna yung Taiwan at kaya-kayang ipagtanggol ng dalawang bansa ang Taiwan laban sa China. So nandyan pa yung South Korea, pero ang South Korea ay nakapokus yan sa North Korea kasi magkatabi lang sila. So Japan, Pilipinas lang talaga ang tulong kaagad sa Taiwan kung mangyari ang pagsalakay. At ang problema nga natin ay napakaraming OFW workers sa Taiwan. At kung gano'n na magkagera na, ay mahirap na talaga kunin yan. Kaya dapat may early evacuation or early
na pagpauwi sa mga nagtatrabaho. Pero mamaya pag-usapan natin kung bakit hindi pwedeng uuwi ang mga yan. Balik tayo sa balita courtesy ng ating mga kaibigan sa Net25 at sa PTV4. Nawi ng palasyo ang pangamba sa gitna ng sunod-sunod na military drills sa paligid ng Taiwan. Pero kaayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., mas maigi raw na maging handa. Ang detalye sa balitang pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Handa at may contingency plan ang pamahalaan na sagipin ng mga Pilipinong nasa ibang bansa na maaring maipit sa gulo. Ito ang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines. Kasunod na naging pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na maghanda ang mga sundalo sa posibilidad ng Taiwan invasion. Sabi ni Browner, hindi maiiwasang madamay ang Pilipinas kapag sinalakay ang Taiwan. Partikular na rito ang pagsagip sa nasa 250,000 na OFWs na pangungunahan ng mga sundalo sa AFP Northern Luzon Command. Ito reaksyon ko lang itong mga kababayan, bakit sagipin pa? Diba, ibig sabihin ng sagipin ay na-invade na, diba? Ibig sabihin nakuha na yung Taiwan bago natin i-evacuate yung ating mga kababayan. Mukha yatang mali. Bakit kunin mo doon sabihin natin na invade na ng China tapos pasukin mo, talagang gira. Ang sabi ng iba ay as early as possible. Early, ibig sabihin ay habang wala pang gera. Ngayon ang problema, ito yung sinabi ko kanina na pag-usapan natin to. Ang problema kasi, ang prediction ng gera ay 26, 27, yan ang mga taon. Umpisa na ng 25. So nag-umpisa na nga ngayon, dahan-dahan na. Pero ang grabe daw niyan ay 26 and 27. So merong 2 taon. Ayon yan sa mga hindi akong nagsabi niyan. Ayon sa mga leak reports galing sa Amerika, galing yan ng mga leak information. So ito ang kung kukunin ka agad ngayon ang mga OFW diyan, kung agad-agad ngayon na wala pang gera, di ba? So madali lang ang pagkuha. Ang problema, sinong magsweldo sa kanila? Ipag-uwi sa Pilipinas, walang trabaho. Kaya ayaw din umuwi ng ating mga OFW. Kahit sabihan pa yan na uwi na kayo, hindi yan uuwi kasi may sweldo sila doon na 100,000 a month. 60 to 100,000 ang mga sweldo ng mga yan. Kung uwi sila dito, gutom sila, di ba? Ngayon, contingency plan ng gobyerno, ano yun? Kung ako ang gobyerno, ay bigyan ko ng trabaho dito ang mga OFW. Habang sila'y pinauwi at nag-standby ng 2 taon sa Pilipinas, baka kasi hindi matuloy ang gira, di ba? Pero walang pagsisisi na nangunguna. Nasa huli palagi. Kaya mas maagap na, mas maganda na nakunin na sila ngayon dahil wala pang gira. Kasi kung nandiyan na yung Chinese Navy, hindi na makapasok ang ating mga barko sa Taiwan. Gera na bago natin makuha. Kaya dapat ngayon pero dapat meron ngang contingency plans ang gobyerno, katulad ng paano mabuhay ng mga OFW ang pamilya sa Pilipinas kung pagdating nila dito ay walang trabaho. Kaya yun ang dapat tingnan ng gobyerno kung saan ipasok, o gagawa sila dito ng, sabihin natin, factory na kailangan ng mga workers. So doon muna ipasok yung mga OFW, 250,000 yan, ang dami-dami. So saan yan ilalagay ng mga kumpanya, di ba? Mahirap. Mahirap talaga yan. Kaya ito ang nasilip ko sa gobyerno para hindi gagasto ang gobyerno, ay tinatiming lang nila na halimbawa bukas na ang gera, ay ngayon nila kunin ang mga OFW. Pwede ba yun? 250,000 yan, ang dami-dami. So ilang balikan ba yan ng barko? Grabe. So hirap talaga, mahirap Pero kung gagastos ang gobyerno, ay pwede bukas kaagad kunin natin yan, ang mga OFW dyan. At pagdating sa Pilipinas, ay bigyan ng trabaho na minimum wage. Okay, kahit 20,000 lang ang sweldo, mabubuhay na ang pamilya nila dito. Okay, so
ito pa, patuloy na tayo sa ating video. Ito'y 4 na araw na yata ang mga ulat na ito, pero binigyan ko lang ng reaksyon ang mga news na ito. Okay, balik tayo sa balita. Ito ay kasama sa mandato ng ating AFP to look after the welfare of the Filipino people wherever they are around the world. So hindi lamang naman barko, pwede naman by aircraft or by providing advanced teams to be able to help them consolidate kung sakali man may mga repatriation efforts ang gobyerno natin. Mahirap naman kung maabutan tayo na hindi tayo prepared. Ayon sa isang eksperto, may basihan na naging pahayag ni Browner, lalo't dati na ring sinabi ng China na nais silang magkaroon ng reunification ang Taiwan. Okay, itong ano talaga ni Xi Jinping, ang kanyang mission and vision, ang focus niya ay gawing katotohanan ang kanyang pangarap. Ang pangarap ng lahat ng Prime Minister ng China na nakunin daw nila by force itong Taiwan. Nagsarili na nga ang Taiwan di ba? Noong giyera, revolusyon sa China. Yan yung mga natalo, tumakbo ng Taiwan. Pero yung Taiwan ay merong mga natibo diyan na mga tao na tinawag na Austronesian, yung parang mga sa atin na itsura, hindi mga inchik. Kaya nang lumayas yung mga natalo, headed by Chiang Kai-shek, diyan na sila gumawa ng republika sa Taiwan, yung maliit na isla dyan, malapit sa Pilipinas. Kaya meron na silang kasarinlan, di ba? Ang problema lang ng China, ayaw talaga niyan makinig sa batas at wala siyang respeto sa mga soberenya ng mga bansa. Kahit nagsarili na, mayroon ng independence ang Taiwan, ay binubuli pa rin. Katulad ng Pilipinas, kahit hindi tayo parte ng China, ay pilit nilang sinasabi na sa kanila ang Palawan, sa kanila ang WPS, ang Zambales. Ay baka bukas sabihin na naman sa kanila ang Cebu, sa kanila ang Manila, sa kanila ang, sabi ng iba, Davao lang daw ang matira na hindi ang kinin ng China. Davao kasi nandiyan si Digong Okay mga kababayan, anong tingin nyo dito? Mas maagap ba na kunin kaagad ngayon ang mga nagtatrabaho sa Taiwan na OFW? Ang problema, pagdating sa Pilipinas, walang pera. Kaya ang Pinoy bahala, marka bahala tayo Di ba nung nagkagira sa Iraq noon, sabi ng mga Pinoy doon, ay ayoko nang umuwi. Bahala na dito kung gira. Basta't may sweldo. Yang laki-laki pa naman ang sweldo ng mga nasa Iraq noon. Noong nagkagira sa Iraq versus Iran, yung Desert Storm ng Amerika kay Saddam Hussein, ang sweldo ng mga OFW doon ay tumaas dahil sa giyera nga. Pero yung iba umuwi talaga. Yung karamihan matigas ang ulo. Kaya yan din ang mangyari sa Taiwan dahil sa markabahala talaga ang Pilipino. So 50% sa tingin ko ay magpapaiwan dyan para continuous ang kanilang trabaho. At 50% ay uuwi. Okay, so tapusin natin ang video. Ngayon na. Yung kakulangan ng dialogo sa pagitan ng dalawang panig ay nakakabahala kasi yung risk ng miscalculation, misunderstanding ay tumataas. Nagpapatuloy ang military exercise sa China sa paligid ng Taiwan na tinawag na Strait Thunder 2025-A na nakatuon sa regional control, joint blockade, and precision strike ayon sa Chinese PLA Eastern Theater Command. Ayon sa Ministry of National Defense ng Taiwan, nadetect ang nasa 76 na PLA aircraft, 15 PLA Navy vessel at 4 pang barko mula China. Sabi ng palasyo, wala pa namang dapat ikapangamba ang taong bayan. Tama lamang po na magkaroon po siya ng reminder sa buong troops, pati na din po sa taong bayan, na we should always be prepared in all contingencies. Kung mangyayari pan po yan, hindi po tayo dapat magtulog-tulog sa ating posisyon at sa trabaho, lagi po tayo handa. Ito nga ang problema ng Taiwan at China dahil hindi talaga sila nag-uusap, parang mga bingi. Kasi ang Taiwan, alam nila ang ang ugali ng China na hindi yan pwede sa diplomasiya. Wolf diplomacy nga ang ginagamit nila Ibig sabihin takutan, yung tatakutin ka.
hindi diplomasya, hindi democratic diplomacy. Kaya alam ng Taiwan ang mga ugali ng Chinese. Kaya useless sa kanila ang magipag-usap. Kaya yan, gera kung gera. Naghahanda na rin ang Taiwan dahil mayaman na bansa. Kumpleto na rin sila. Napakaraming jet fighters, merong mga barko, merong submarino. Bigyan natin yan ng sa next vlog, comparison ang military ng China at military ng Taiwan. Pati na rin military ng Pilipinas versus military ng China ay bigyan natin ng comparison sa ating mga susunod na videos. Well, ito na nga ang problema na hindi sila nag-uusap, kaya ang Taiwan at China hindi nag-uusap, hindi umupo sa lamesa para magkapihan, mag-uusap. Kaya gera talaga ito. Hindi ito madaan sa sa usapan kasi ang China ay talagang desidido na kunin ang Taiwan by hook or by crook, by force. Ayan, kaya war is inevitable, sabi ng karamihan. Mangyayari talaga yan sa China at Taiwan. Pero ito ang katapusan ng China, di ba? Kapag ginalaw niya ang Taiwan, may ironclad commitment din diyan ng Amerika. So Amerika na ang tutubos. Amerika ang big brother ng Taiwan. Nandiyan pa yung Australia, Great Britain. Lagot na, di ba? Kaya 99% lahat ng analyst sa giyera ay nagsasabi na China will be in ruins. Talagang mapupulbos daw ang China kung gagawin niya ang ganyang hakbang. Kaya pag-isipan ng China 1,000 times. Ang problema nga ni Xi Jinping ang problema sa kanya kay Xi Jinping ay bahala na mamatay siya, di ba? Yun ang kanyang Basta subukan niya talaga na agawin dahil sa napakalaki na ng gastos nila Halos lahat ng kanilang kita sa China ay napunta sa military, napunta sa paggawa ng napakaraming barko, tangke de gera, eroplano. Sila nga yung pinakamaraming barko ngayon at eroplano sa buong mundo, pero hindi naman yan nakukuha ng quantity. Ang Amerika ay tamang-tama lang pero quality lahat ng kagamitan sa gera. Ang China, alam natin na talagang mga lang yan disposable yung mga gamit nila, yung mga ginawa. Kaya ganun pa man, mga kababayan, maghanda tayo. Kung kayo ay merong mga doon, relative sa Taiwan, ay advisean nyo na rin na magmasid ng mabuti. At kapag medyo hindi na maganda ang atmosphere, ay umuwi na. Dahil sa kung bandang huli ay mahirap nang makauwi. Alright, so ako'y magpaalam na mga kababayan. Pag-i-comment sa inyong comments sa ating comment section. Magpaalam na mga kababayan, mga kagulin boy at sa aking mga visitors na bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. At sa aking mga avid followers, maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam!